1872, two phases of 1872, meron dito nangyaring insidente, two major incident na nangyari. Yung una, yung pag-aaklas ng mga Kabiteño, at yung isa is yung paggarote sa tatlong pare na kung tawagin ay Gombursa. Ang Gombursa ay binubuo ni Father Mariano Gomez, Jose Burgos, at Father Jose de Lesamor. Ito si Father Burgos. Ito si Father Burgos. Ito si Father... Ito si Father Jacinto. At ito si Father Gomez. At ito yung picture kung saan yung 1872 yung pag-aklas ng mga Kabiteño o yung mga manggagawa, sirkalo. Dapat naman tayo sa 1872, Cavite View in a Spanish Perspective. Yung pananaw ng mga Espanyol tungkol sa pag-aaklas. Si Jose Montero Vidal ay sa pwede mo kabasa? Ikaw. Alin dyan? Lahat? A proper Spanish historian documented the event and highlighted it is an attempt the Indios to overthrow the Spanish government in the Philippines. Meanwhile, Gov. Gen. Rafael, official report magnified the event and made use of it implicate the native allergy which was then active to the call of secularization. Si Jose Montero Vidal ay isang Espanyol na historian. Nag-document siya ng event o yung nag-highlight ng attempt ng mga Indios. Sa Indios, sa Tagalog sa kanila is yung mga katutubong Pilipino. Laban sa mga Espanyol, samantalang si Governor General Rafael Escuerdos, siya naman yung nag-report at nagpalaki ng problema ba? Yung maliit lang yung gusto ng mga Pilipino, tungkol sa pag-aaklas ay pinalaki ni Governor, dahil sa kanyang pagre-report, pinalaki ni Governor General Rafael Escuerdo. Pakibasa. Frankie. Lahat? Oo, kasama mo lahat. Initially, Scott Montero and Escuerdo scored out the accumulation of revelation by the workers of Cavite Arsenal, such as non-payment of tributes and expenditures from forced labor for the main reasons of the revolution, as how we call it. However, other forces were remunerated by them through Spanish propaganda, proliferated by unrestrained press, democratic liberal and publisher political books and pamphlets, which is the Philippines' most important legal presence of clergy throughout
just praise them. Subscribe and supported the rebels and enemies of the Nako naman tayo dito. Dito, sinabi ni Montero at Escuerdo na sila yung nag-ulat tungkol sa Cavite Mutiny at halos para sila ng punto. Pero mas mapanira at negatibo ang ulat ni General Escuerdo. Ayon sa kanila, nagsimula ang pag-aalsa. Dahil inalis ang mga pribilehiyo ng mga manggagawa sa Cavite. Tulad ng hindi pagbabayad ng buwis, sakit ng paggawa. Ngunit binanggit din nila na iba pang dahilan gaya ng epekto ng revolusyon sa Espanya na nagpatalsik sa sekular na trono, malalaswa at mga panirang propaganda mula sa malayang pamamahayag. Pagpasok ng mga demokratikong liberal at republikang aklat at proyekto sa Pilipinas. At higit sa lahat, ang pakikialam ng mga paring katutubo na galit sa mga praile o yung tinatawag natin Spanish praile o yung tinatawag natin praile yung tawag sa mga Spanish na pare. Tapos, yung June 20, 1872, the District of Sampaloc celebrate the Fiesta of the Virgin of Loreto. Unfortunately, participants to the Fiesta celebrated the occasion with the usual fireworks. Allegedly, those in Cavite mistook the fireworks as the sign of the attack, and just like what was agreed upon, the 200 men contingent headed by Sergeant Lamadrid. So dito, noong January 20, 1872, nagdaos ng fiesta ang district ng Sampaloc. Normal lang sa kanila yung, di ba sa fiesta parang lang fireworks. Tapos dito, gano'n din ang nangyari, nagkaroon ng fireworks. So, ang nangyari, na-misinterpret ng mga Pilipino na yun ang simula ng pag-aalsa. Parang yun yung signal ng pag-aalsa. Kaya sila ay umatake. At umatake sila sa Spanish officer. They are the fortune and lateral religious whose spent by the High Court from the practice of law, arrested and persons with life expression and experience island. So dito, binigyan din ng dalawang Espanyol na si Jose Vidal at si Escuerdo, ni General Escuerdo, na hindi lang basta maliit na pag-aalsa ang nangyari, kundi ito ay planado at sabwatang naganap kasama ang mga edukadong leader, ang mestizo, mga abogado at ang mga katutubong abogado. Kasama din ang mga residente ng Manila at ang Cavite. Sergeant Lamadrid. Ito si Sergeant Lamadrid. Ito yung pagka-class ng Cavite. Masyadong malapit dito sa Manila. Tapos ito yung tatlong pare na pinalipit. Tapos kasama ng tatlong pare, hindi lang tatlong pare yung nahuli. Kasama din sila na nahuli yung sa pag-aaklas.
kasi sinuportahan nila yung pag-aaklas ng Cavite. Si Joaquin Pardo de Tavera, si Antonio Maria Rigor, si Pio Basa, at si Jose Basa. Ang ginawa naman po sa kanila ay sinuspende sila ng audensya o yung high court. Tapos, pinatapos sila sa sinintensyahan sila ng panghabang buhay na paggamit from Gopis Cuerdo of the native regiments of artillery and ordered the creation of artillery force to be composed exclusively of the Peninsularis. On the 17th February 1872, Ay, Yoshi mo yan! the Manugat mo ng Yoshi! Oo, nasabi na Naku lang ako. Trilo Pasha. Russia to instill fear among Filipinos so they may never commit such daring act again. The Soviet, the Beijing Borla were executed. Uy, gumawa ka! This event was tragic but served as one of the moving forces that shaped Filipino nationalism. So dito naman, hakbang ni Governor pinuwag niya ang mga unit ng patutubong artilleria o Native Regiment of Artillery. Ipinatag niya ang bagong pwersa na binukulang ang mga Peninsulares. Ang mga Peninsulares, yung mga Kastilang ipinanganak sa Espanya. Layunin nito na bawasan ang tiwala ng mga Pilipinong sundalo matapos ang unity o ang pag-aaklas. Tapos yung pagbitay sa Gombursa, noong February 17, 1872, na sina Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos, at Padre Jacinto Zamora. Nabasa mo ito kanina. Ginamit ito ng pamahalang Kastila at ng mga praile upang matakot ang mga Pilipino na magtangka ulit mag-alsa. Bagamat trahedya ang naging inspirasyon ito sa mga sumusunod na henerasyon. Ang pagbitay sa tatlong pare ay naging mitya ng malakas na Filipino nationalism. Yung pagmamahal sa atin. Dako naman tayo sa Spanish Civil Injustice, the Philippine version of the incident. Ito naman yung pag-response sa hindi makatanungan. Ito ang version ng Pilipino. Ito ang version ng mga Pilipino sa insidente. Ayos kay Herminildo Pardo de Tavera, a Filipino scholar and researcher who wrote the Philippine version of the bloody incident in Cavite. So si Dr. Trinidad Herminildo Pardo de Tavera ay isang Pilipinong scholar at mananaliksik. Siya din ang nagsulat ng Filipino version ng Matubong Insidente sa Cavite. Ayon kay Pardo de Tavera, ang nangyari sa Cavite noong Enero 1872 ay isang maliit na pag-aalsa lamang. Ang mga nag-alsa ay ang mga sundalong Pilipinong manggagawa sa Cavite Arsenal. Ang tunay na dahilan ay ang kanilang dissatisfaction o ang pagkadismaya dahil inalis ng pamahalang Kastila ang kanilang mga pribilehiyo. Tulad ng exception sa pagbabayad ng contribution at satellitang paggawa. Hindi ito malawak sa buwatan laban sa Espanya gaya ng kinakalat ng mga Kastila. Sabi dito, kaya daw lumaki yung
na si Jose Vidal at saka si General Escuerdo ang pangyayari para gamitin sa mga Pilipino. Tapos, may dahilan dito malawak sa luwatan sa Espanya gaya ng pinakalat ng mga Kastila. Ang mga rebelde ay umaasang susuportahan. Ano kayo? Hindi ko rin mabasahin. Ang mga rebelde ay umaasang susuportahan sila ng karamihang sakbo. Pero hindi ito nangyari. Nang makarating ang balita sa mga otoridad sa Maynila, agad nagputos si General Escuerdo na magpadala ng karagdagang tropang Kastila sa Cavite. Pagkalipas ng 2 araw, idineklarang tuluyan ng napasuko o napigilan ng pag-aaral.